Ikaw wala. Sixto, paano ka pupunta sa community? Paano ka pupunta sa community and teaching this? Paano mo tinuturo yung permaculture? Paano? Hindi, actually kasi nasa Facebook na ako eh. Oo. Tapos, yung araw-araw na ginagawa ko pagka pinopost ko sa Facebook, nakikita nila. And then, may mga organizations ako, no? So, yung mga organizations ko, mga magsasaka, mga ganyan, kilala rin nila ako, alam nila yung ginagawa ko. And then, ayun, makikita nila, tatanong sila sa akin, paano yan, paano ganon. So, ang ginagawa ko, kung gusto nyong turuan ko kayo, i-organize nyo yung community nyo. Oo. And then, tawagan nyo ako, pag na-organized na, magpa-permaculture. So, yun, ang tawag ko sa permaculture ko, yun nga yung batayang kaalaman sa permakultura. Sa iba, ang tawag nila is Permaculture Design Certificate Course. Yun yung nila. Pero sa akin, iba yung may protocol ako. Pagka mayaman yung yung community, hihingin ko ng energy exchange. Tamang energy exchange. Pero pag community na hindi talaga walang financial capacity, binibigay ko yung services ko for free. Parang, logistic lang. Kasi wala rin akong pera pang transpo parang gano'n. parang tuition fee dati sa UP, no, na socialized. Oo, Socialized tuition fee na parang ganyan, parang ganyan. So ganun yung ginagawa ko. And then yun talaga is maintindihan nila ano yung paano magkaroon ng yung parang living system, Oo. no, na kung saan ay nabubuhay ka sa patterns ng nature, sa cycle, gano'n. And with that, pag alam mo yung ecological na yung design, no, ng natural system, malalaman mo kung paano gumawa ng pagkain. So yun yung start. It's hindi kagaya ng iba kasi, mga technology, it's all about data, information, knowledge. Yun. Tapos, instruction manual. Oo. Ang permaculture is all about understanding. Oo. Yung tatlong yon plus yung data, information, knowledge, plus yung understanding, and then wisdom, yun yung susunod sa'yo. And then you share it. Parang ganun yung sila sa akin. So talagang ang core ng permaculture, pagdidisenyo. Exactly. Yun And- yung and- kailangan may pagsasabuhay. Hindi pwedeng turo ka lang ng turo, wala Application, personal wala application. kang application. Ano ipapakita mo sa tao, di ba? Oo. Hindi And pwede yun. maganda sa'yo yung small scale eh. Ha? Yung small scale, city scale, Oh, yes, yung actually. kasi marami ako nakikitang permaculture on a bigger scale, on a estate scale, yung talagang kumpleto, malaking lupa, Yeah, yung kumpleto sa merkado sila, no? Yung may food production, Actually lahat. sa akin, kaya nga hindi ko tinatawag talaga, hindi naman kasi talaga ako farmer. Tawag ko sarili ko hardinero, di ba? Permaculturista. Ang difference lang naman yun, tama ka scale. Pero the principle is just the same. Isa lang yung principle dyan. Kung ano ang kwento sa ilalim ng lupa, ng maliit na lugar, ganun din dun sa farm. Ganun din yun. Parehas lang yan sa principle. Scale lang naman ang pinagkaiba. So, kunyari ang mga farmers may ganyang klaseng mindset, kagaya ng permaculture. Alam nila, no, yung cycle, yung pattern, alam nila yung ecology, alam nila yung design ng natural system. So, instead of yung agriculture na nakasanayan nila, which is so linear, no, na kung saan hindi nila kino-consider yung pag-ikot, no, hindi circular yung kanilang food production, yun ang gusto kong makuha nila, no? Malaman nila yung approach ng permaculture. And besides, yung permaculture hindi lang land use. So pati yung lifestyle and consumption. Yun yung pagkakaiba. Kaya nila permaculture ay pagtatanim lang ng organic na pagkain. Hindi po pagkain lang, kundi lahat. You have to design your water. Kailangan mo i-design, dapat alam mo yung saan na pupunta yung waste mo. Yung lahat yung Pati ang ganda, no? Parang it's giving you back the power na may control ka sa lahat. Kasi sometimes we are so beholden sa malalaking infra na Meralco, Maynilad. Yes, Ito parang you are being empowered, no, na lahat pala yan parang kang self-sustaining, no. So self-sustaining energy, food, tubig,
lahat, yun lang naman eh, yun lang naman yung kailangan mo, di ba? Parang yung mga ibon, nakikita mo, hindi marunong magsulat, hindi marunong magmaneho. Pero may life skills sila. Oo, Alam nila oo. kung saan nila kukunin yung pagkain nila. Oo, oo. Hindi sila mababa, no? Or halos wala silang carbon at ecological footprint. Oo, oo, oo. Di ba? Yun yung gusto nating mangyari. Kasi lahat tayo nakasandali. And then, yun nga. At pagka may ganyan ka, kagaya ng ginagawa ko, ang permaculture, hindi, iba, kino-commoditize na yan, ano. Pero, yung iba excited malaman kung magkano yung kikitain mo per square meter of land. Pagka, sa permaculture hindi. Nandiyan yung permaculture hindi para payamanin yung tao in terms of Oo. pera. Nandiyan yung permaculture para bawasan yung pangangailangan sa pera. Yun ang importante, no? Kailangan ma-adjust mo muna yung sarili mo, no? Oo, Na oo, you desire less. Oo. You desire less so that you'd feel full. You'd feel Yes, oo. rich. Ganon nga. Ganon dapat yung... And, totoo eh, kasi nagsa-start yan sa need mo siguro, sa pagkain, no? Kung plant-based ang need mo, Oo. sobrang, matipid ka, Mm. and you can even grow your own pag plant-based eh. Pag meat, pag carnivore ka kasi, sobra kang dependent sa outer world eh, no? Hindi, okay lang yun. Okay lang. Alam mo, sa permaculture, akala nila lahat vegan or hindi. Oo. Yun ang problema sa karamihan. Di ba? You have to define, yung pagkain. What is food ba? And Diba? if you want self-sustainability in a small scale, pwedeng makuha lahat yun. Halos lahat, no? Oo, Pero- kaya nga eh. Pag nagdesire ka pa ng mga karne, doon ka mahihirapan eh. Doon ka mahihirapan. Yes, oo, Oo. pero ang permaculture ay hindi lang naman pag-create ng pagkain eh. Kundi paano mo yun makukuha in a way na pumapasok pa rin sa isang ethical na system. Food is a flow. Yun yung Mhm. food. For example, ako, low carb diet yung ko. So, kailangan ko protein. And ano ang gagawin ko? Kaya ako may manok. Di ba? So yun yung ginagawa ko at itong mga mahilig ako sa protein and sa gulay. So yun ang design ng bahay ko. And then, so you have to know ano yung lifestyle mo. No, ano nagwo-work no in terms of pagkain para sa iyo. And then work on your design kung paano yung food production mo. Nabanggit mo kanina, no? Yung nasa community would get in touch with you. Mm. Akala kasi natin napaka highfalutin ng permaculture, no, na yun lang mga exposed, no? Exposed sa ganito. Pero I'm surprised, no, na kahit yung mga nasa grassroots are aware of permaculture and trying to get in touch with you, trying to learn from you. Actually, yun yung yun talagang mission ko, yun yung advocacy ko. Oo. Kasi yun na nga, permaculture is permaculture. Ay, alam mo yon, ibig sabihin, parang sa mga hindi pa nakakarinig, tunog mahal na. Di ba? Tunog mahal na. So, ganun din. At sa nangyayari ngayon, ang mahal naman talaga. Okay lang yun, walang problema yun. Kasi ganun talaga pinaghirapan nila, parang kung tingin na naman nila ay tama yung energy exchange nila, okay lang. Pero sa akin, nandito ako para gawin kong mainstream yung permaculture. Yun sinasabi Open mong source. grassroots, no, yung mga nasa community. How would you describe them? Sila ba yung ito ba yung mga nasa third class municipality? Ito ba yung may iba yung may mayayaman, tapos meron ding mga nasa rural? Oo, no. may mga indigenous people din, meron din talagang mga mahihirap. Ang community ko, lalo na pag sa probinsya, iba-iba. Oo, pero halos pare-parehas lang din. Ang problema kasi, medyo polluted na yung mindset natin. Kahit yung mga magsasaka na, ang tinitingnan nila, inaano talaga nila is yung pagtatanim as parang pagkakakitaan. So doon sa permaculture binabalik talaga natin ano yung definition ng agriculture. No? So iba kasi tinitingnan nila pagtatanim lang. Pero ang
ang agriculture ay actually pangangalaga sa lupa. Kung gano'n yung definition mo, hindi mo lalagyan ng chemical yung lupa kasi papatayin mo yung mga organismo doon. Pero kung titingnan mo yung definition ng kahulugan ng ay pagtatanim, ilalagyan mo yung chemical para magkaroon ka ng tanim at may pagkain ka or may pagbenta ka. Permaculture hindi. Ang dinidefine sa permaculture yung agriculture as soil regeneration with food as the byproduct. Yun yung ngayon pagka gano'n na yung mindset natin, medyo You farm the soil first, so you take care of the soil first, yes. and it will take care of you eventually. Yes, soil first to create a functioning ecosystem, and then abundance will come. Pagka may abundance ka na, ayan na yung pagkain. Pagkain muna, huwag muna pera. And then anything na mas higit, sobra, may surplus ka, yun ang ipasok mo sa local economy. With that being said, no, na soil first, no, dyan papasok din yung importance ng compost toilet kasi nare-recycle mo ang nutrients. Yun nga sinasabi ko yung bang nakikita mo sa Facebook ngayon, yung mga nakikita mo, dahil sa sobrang init, puno ang solusyon. Diba? Pero ang solution is biodiversity. So, iba-ibang puno, iba-ibang hayop, sa pollinators, iba-ibang bees, components, ang daming birds, layers yan ng tawag dito. And then pupunta to tayo hanggang sa hanggang sa yung kwento ng ilalim ng lupa. Kailangan alam natin hanggang pinag-uusapan natin yan yung microorganism, yung soil biology, paano nagpa-function lahat yan. Diba, pag nag-cook tayo, ano bang nangyayari dyan? Dapat alam natin. So, kunyari, alam natin yan, alam natin yung nitrogen cycle, alam natin yung nutrition cycle, yung carbon cycle, yung water cycle, dapat doon tayo naka-base, no? Sa ating ginagawa. Para, teka lang, gagawin natin to, teka lang. Alam mo yung cycle, teka lang. Pag ito ginawa natin, nabi-break natin yung cycle. Huwag natin gawin yan. So, ganun ka. Laging siklo yung takbo ng utak mo. Paano paikot-ikutin para maging sustainable, para maging regenerative. Yan ang first law of environment or first law of nature. It's a cyclic system. Yep. Yun, isama mo na dyan yung law of return. Kailangan may babalik. Hindi tayo, yun? Linear. Hindi dapat linear yung approach. Dapat paikot, no? Dapat may kaya nga ang ganda ng life, death, life, death, yes, life, yes. death, life, death. So permaculture, pag nag-design ka, dapat ang ma-achieve natin as yung closed loop system. Sa mas malawak na perspective, yung tinatawag na circular economy. So maraming katawagan. Pero yun nga, no, pagka living system ang pinag-usapan, yun yung mga terms na mababanggit. Regenerative, diba? So yun. So, yun yung ko. Kaya may ganito ako. Kaso lang, pumunta ka dito. Medyo madumi, magulo, di ba? Pero pag naayos na to, makikita mo rin yung So, yun. So, eto, pero, actually, maganda nga yung gulo, yung dumi, yung pangit. Kasi, makaka-relate lahat. Yeah, kasi, pag pinakita mo sa akin to ng sobrang refined o plakado na, parang hindi na ako makaka-relate eh. Parang, hindi na to applicable sa buhay ko. I think yun ang importante nga yung dapat lahat ng estudyante mo makarelate sa'yo. So yun, ganun yung ko, yun yung ko, ang advocacy ko, punta ako sa community, at yung inihinga ko dito, permaculture dito sa bahay. Oo. So yun yung ko, pagka may mga presentation ako, yung sa presentation ko, yung sa bahay ko, kung anong ginagawa ko. Hindi ako hindi yung farm ng iba, hindi. Oo. Nakita ko kasi itong mangga, naalala ko kasi yung farm namin ngayon, sobra kasi siyang sobrang densely populated nung may mangga kami, tapos ang dami niyang nakapaligid na forestries. Tapos ang magiging problema daw, yung sobrang pest infestation, kasi pag inisprayan daw na, sabi ng mga tao doon, pag inisprayan namin ng pesticide, insecticide, fungicide, aalis yung peste sa mangga, babahay lang doon sa katabi niyang forestries. Hindi, ako wala ako ditong pesticidyo, wala akong
chemical na abono, wala. Hayaan ko na lang sila. Kasi pagka ang peste, pag may peste ka, ibig sabihin, kulang yung biodiversity. Exactly, oo nga eh. Yun lang Oo. naman yun eh. So sa akin dito, wala kang makikita. So diverse, no? Hihihitin mo, iba-ibang tanim. Iba. Sa taas, iba-ibang Recommend nga sa akin, mag-grow ako ng bees and more birds Oo, pero para may... pero bago ka kasi ganon, kailangan i-design mo na maayos muna yung yung ecosystem mo. Pag bees, kailangan yung surrounding mo, yung garden mo, maraming bulaklak, maraming ganyan. para may pagkain siya. Para may pagkain. So, parang gano'n. Gawin mo muna yung ecosystem. Pag-alaga ka ng manok, alamin mo muna kung ano ba yung pagkain nila, kaya mo bang i-produce, Oo. gaano karaming manok, yun, alam mo yung carrying capacity. So, maraming considerations. No, kasi pagka permaculture, yung pinag-uusapan, systemic yung pagtingin. No, system talaga siya. Isa siyang isang piece yung buo eh, parang katawan eh. Tara, baba tayo kasi baka